huwag mong sasabihin ang mga isinumpang salita mula sa aklat na ito dahil baka may bumalik para multuhin ka. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang babaeng malubhang na sugatan na natitised sa gitna ng isang madilim na kagubatan, na parang sinusubukang tumakas mula sa isang bagay na humahabol sa kanya. Sinubukan niyang magtago, ngunit kalaunan ay inambush siya ng dalawang hindi kilalang tao at nawalan ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang posteng kahoy at ang kanyang ulo ay natatakpan ng tela, habang sa harap niya ay isang matandang babae ang nagsasagawa ng ritual ng pagpapalayas ng demonyo gamit ang isang sinaunang libro. Hindi nagtagal, isang lalaki ang dumating at tinanggal ang tela sa kanyang ulo, na nagpapakita na ito ang kanyang sariling ama. Dahil sa takot, nagtanong ang bata tungkol sa kanyang ina, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kanyang ina ay patay na, pinatay mismo ng bata habang siya ay wala sa kontrol. Walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy niya ang ritual sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay sa sarili niyang anak na babae upang palayasin ang masamang nilalang sa loob nito. Habang tumataas ang apoy, sa wakas ay lumitaw ang masamang presensya, na nakakumbinsi sa ama na ginagawa niya ang tama, hanggang sa tuluyan niya itong barilin sa ulo upang matiyak na tunay na matatapos ang lahat. Pagkatapos ng nakakakilabot na pangyayaring iyon, nagpatuloy ang kwento ng dumating si David sa isang liblib at lumang kubo kasama ang kanyang kasintahang si Natalie, kung saan nila nakilala sina Olivia, Eric, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Mia, na naroon na. Mainit ang kanilang muling pagsasama, at binigyan ni David si Mia ng kwintas na pampaswerte bilang tanda ng suporta, dahil ang layunin ng kanilang paglalakbay ay tulungan si Mia na makabangon mula sa kanyang pagkalulong sa droga sa pamamagitan ng paghiwalay sa kanya mula sa kanyang dating kapaligiran. Nangako si Mia na titigil na siya, bagamat nagdududa pa rin ang kanyang mga kaibigan, dahil nabigo na siya noon. Pagpasok nila sa kubo, na dating pag-aari ng mga magulang nina David at Mia, ang bahay ay marumi at abandonado, na lumilikha ng hindi komportableng kapaligiran. Habang naggalugad, naalala ni Mia ang nakaraan, lalo na ang pagkamatay ng kanilang ina, na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila ni David dahil wala ito roon noong mga panahong iyon. Ipinaliwanag ni David na hindi niya maaaring iwanan ang kanyang trabaho, ngunit hindi nito naibsan ang matagal ng pagkadismaya ni Mia. Sa labas, ipinaalala ni Olivia kay David na minsan nang nangako si Mia ng parehong pangako, ngunit 8 oras lamang ang itinagal, na nagmumungkahi na hindi dapat payag ang umalis si Mia sa cabin, bagamat tumanggi si David dahil ayaw niya itong pilitin o tretuhin ng labis. Nang gabing iyon, nagsimulang magbago ang sitwasyon nang biglang sumigaw si Mia matapos makaamoy ng mabahong amoy na hindi kayang maramdaman ng iba, dahilan para pakalmayan siya ni Olivia gamit ang iniksyon, sa pag-aakalang sintomas lang ito ng withdrawal. Di nagtagal, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang aso ni David, kinakamot ang carpet hanggang sa matuklasan nila ang isang nakatagong pinto patungo sa isang silong na puno ng tuyong dugo. Nang buksan nila ito, natuklasang nagmumula sa ibaba ang pinagmumulan ng nakakapangilabot na amoy. Habang nag-iimbestiga sila, nakakita sila ng maraming patay na pusa na nakabigti at isang kain na hinalang nasunog na poste na kahoy. Sa gitna ng lahat, nakakita si Eric ng isang nakabalot na bagay at dinala ito sa itaas, kahit na mariin silang binalaan ni Mia na huwag hawakan ang anumang bagay mula sa silong dahil may masamang kutob siya tungkol dito. Kasabay nito, nangingibabaw ang kuryosidad ni Eric nang sa wakas ay buksan niya ang nakabalot na bagay na kanyang natagpuan, na nagpapakita ng isang mahiwagang libro na puno ng nakakagambalang mga ilustrasyon ng ritual. Napansin niya ang isang babala na malinaw na nagsasabing walang dapat magbasa o magsalita ng nilalaman ng libro, ngunit sa halip na tumigil, hindi niya ito pinansin at binasa pa rin ang mga gasgas na sipi. Hindi nagtagal, sa labas ng kubo, biglang samuka si Mia at nakakita ng isang figure na tumatawag sa kanyang pangalan, na nagpatarante sa kanya at nagparamdam na parang may nagmamasid sa kanya. Dahil sa takot, dali-dali niyang inimpake ang kanyang mga gamit para umalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan, at doon napagtanto ni Mia na wala ni isa sa kanila ang handang maghatid sa kanya pauwi. Dahil sa pagkadismaya at desperado, umatras siya sa kanyang silid habang sinusubukang sundan ni Eric, ngunit natuklasan niyang nakatakas na pala si Mia sa bintana. Pagkatapos ay nagmaneho palayo si Mia na galit at takot, ngunit sa daan ay bigla siyang nagulat sa paglitaw ng isang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada, dahilan para mawalan siya ng kontrol at mabangga. Nang magkamalay siya,
hindi na magamit ang kanyang sasakyan, at habang sinusubukan niyang tumakas, hinabol siya ng isang nakakatakot na presensya mula sa kagubatan. Sa kanyang pagkataranta, siya ay natisod at nahulog sa mga palumpong, kung saan ang mga ugat sa paligid niya ay biglang nabuhay at bumalot sa kanyang katawan. Dahil sa kawalan ng magawa, lumitaw ang nilalang at pinilit ang isang bagay na hindi natural sa kanya, na kinontrol ang kanyang katawan. Sumisigaw din nagtagal, natagpuan ni David at ng iba pa si Mia na nanghihina at nakabaluktot sa ilalim ng isang puno, pagkatapos ay dinala siya pabalik sa kubo. Si Olivia, na sumubok na gamutin si Mia, ay nag-akala na ang lahat ng kanyang naranasan ay isang matinding halusinasyon lamang na dulot ng withdrawal, kaya hindi siya naniwala sa kwento ni Mia. Nag-aalala si David, at sinubukang pakalmayan ang kanyang kapatid, ngunit nagmakaawa si Mia na umalis agad sila dahil sigurado siyang may mapanganib na bagay na makakasama sa kanilang lahat. Gayunpaman, sa pag-aakalang dumaranas lamang ng withdrawal si Mia, hindi pinansin ni David ang kanyang babala at iniwan siyang mag-isa sa silid. Habang nag-iisa, muling nakaranas si Mia ng kakaibang bagay nang makakita siya ng kakaibang bagay sa salamin, na parang may ibang presensyang nagmamasid sa kanya. Samantala, si Eric, na nababalot pa rin ng kuryosidad, ay mas pinag-aralan ang libro at nagsimulang mapagtanto na ang mga ritual na imahe ay eksaktong katulad ng nararanasan ni Mia, na nagpapahinala sa kanya na hindi nagkataon lamang ang mga ito. Kasabay nito, si David, habang nililinis ang mga patay na pusa, ay napansin ang isang bakas ng dugo na patungo sa isang tunnel, pagkatapos ay natagpuan ang kanyang aso na halos walang buhay na may martol yung may bahid ng dugo sa malapit. Sumisigaw si David, sa paniniwalang si Mia ang may kasalanan, nagmamadaling pumunta sa banyo, sinira ang pinto at nagulat nang makitang malubha ang paso ng katawan ni Mia dahil sa mainit na tubig. Matapos masaksihan ang malaking pagbabago sa kanya, mas nakumbinsi si Eric na ang lahat ay may kaugnayan sa libro. Sinubukan ni David na dalhin si Mia sa ospital, ngunit nabigo dahil gumuho ang tanging tulay palabas dahil sa baha, na napilitan silang bumalik sa cabin. Habang nagbabala si Eric na lalalalang ang kalagayan ni Mia, hanggang sa tuluyang uminit ang tensyon nang muling lumitaw si Mia sa mas nakakatakot na kalagayan kaysa dati. Nawalan ng kontrol ang sitwasyon nang subukang tawagan ni David si Mia, na may hawak ng shotgun, at hinihiling na ibaba ito, ngunit sa halip, walang pag-aalinlangan niya itong binaril. Nagbabala si Mia na mamamatay silang lahat ngayong gabi bago biglang bumagsak at mawalan ng malay. Mabilis na kinuha ni Olivia ang shotgun mula sa sahig, ngunit muling nagising si Mia at marahas siyang inatake, na napilitan si Olivia na itulak siya pababa sa basement, kung saan agad na nilock ni Eric ang pinto. Pagkatapos nito, pumunta si Olivia sa banyo upang maglinis ng sarili, habang sinimulang ipaliwanag ni Eric kay David na ang lahat ng nangyayari ay malamang na may kaugnayan sa mahiwagang librong natagpuan niya. Sa loob ng banyo, naging nakakabagabag ang kapaligiran nang mapansin ni Olivia na iba ang hitsura ng kanyang refleksyon, at nang hindi na mamalayan, sinimulan niyang saktan ang sarili niyang mukha, tulad ng imahe sa libro. Nang puntahan siya ni Eric para tingnan, natagpuan niya itong nasa isang nakapangangilabot na kalagayan, at sa gitna ng kaguluhan ay napilitan siyang lumaban hanggang sa tuluyang mapatay si Olivia. Pagdating ni David at ng iba pa, nagulat sila sa kanilang nakita, habang sinubukan ni David na tulungan si Eric, na malubhang nasugatan. Sa gitna ng takot, inamin ni Eric na nakabasa siya ng isang spell mula sa libro at hindi niya namamalayang nakapaglabas siya ng isang bagay na dapat sanay manatili sa kulungan. Samantala, sa kusina, narinig ni Natalie ang mahinang boses ni Mia na nagmumula sa silong at lumapit dahil sa pag-aalala, ngunit isa pala itong nakamamatay na pagkakamali. Nang mapagtanto niyang hindi talaga si Mia ang boses, sinubukan niyang umatras, ngunit huli na ang lahat ng biglang hinayla ang kanyang binti mula sa ibaba. Sa takot, inatake si Natalie at kinagat ni Mia ang kamay niya bago dumating si David at nagawang hilahin palabas, pagkatapos ay ikinabit ang pinto ng silong gamit ang mga kadena. Dahil sa pagkakasala, sinubukan ni Eric na wakasan ang lahat sa pamamagitan ng pagsunog sa libro, ngunit nagulat siya nang malaman niyang hindi ito masisira. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay David na kung ang nilalang ay kumitil ng 5 buhay, may mas malala pang mangyayari, na minarkahan ng pag-ulan ng dugo at pagsiklab ng isang malademonyong sakuna. Ayon sa libro, ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang pagpatay kay Mia sa mga partikular na paraan, ngunit tumanggi si David na tanggapin ito,
naniniwala pa rin na ang kanyang kapatid ay may sakit lamang at nangangailangan ng tulong medikal. Samantala, lumala ang kondisyon ni Natalie nang ang kagat sa kanyang kamay ay nagsimulang kumalat at mabulok ng hindi natural, at matapos makita si Mia na pinapanood siya mula sa silong, tila naimpluwensyahan siya at nauwi sa paghiwa ng sarili niyang braso, na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Ang kanyang mga sigaw ay nagtulak kina David at Eric papasok, gulat na gulat sa kanyang kalagayan. Sa gitna ng kaguluhan, muling sinubukan ni Eric na kumbonsihin si David sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng paraan upang pigilan ang nilalang sa pamamagitan ng paglilibing, pagpuputol-putol, at pagsunog sa sinapian na katawan, ngunit tumanggi pa rin si David na tanggapin ito. Iginiit na si Mia ay katulad lamang ng kanilang ina noon. Habang nagtatalo sila, muling lumala ang sitwasyon nang biglang inatake sila ni Natalie, na wala ng ganap na malay, mula sa likuran, gamit ang isang nail gun. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, itinulak siya ni David palayo at nagpumilit na pigilan siya. Ilang sandali pa, sandaling nagkamalay si Natalie, nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan bago namatay sa mga bisig ni David dahil sa pagkaubos ng dugo. Ang pagkamatay ni David ay tuluyang nagpapaniwala kay Eric, na nagtulak sa kanya na sunugin ang kubo para wakasan ang lahat. Gayunpaman, nang malapit na niya itong gawin, biglang nagsimulang kumanta si Mia ng isang kantang kinakanta ng kanilang ina, na naging dahilan upang mag-alangan si David at itigil ang plano. Sa sandaling iyon ng kalituhan, isang kidlat na tumama sa isang puno sa labas ang nagbigay sa kanya ng isa pang ideya, na nagpaisip sa kanya na maaaring may paraan para ihinto ang lahat ng hindi pinapatay si Mia, sa pamamagitan ng paglilibing dito ayon sa mga tagubilin sa libro. Habang sinusubukan ni David na lapitan si Mia gamit ang pampakalma, ang sitwasyon ay lalong naging malupit nang walang humpay na inaatake siya ni Mia nang walang tigil. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang pumasok si Eric at nagawang hampasin si Mia, na nagbigay kay David ng pagkakataong turukan ito. Nang tila kontrolado na ang lahat, naharap si David sa isang mapait na katotohanan, nang si Eric, na nawalan ng napakaraming dugo, ay namatay sa kanyang harapan. Walang pag-aaksaya ng oras, itinuloy ni David ang kanyang plano, at sa ilalim ng ulan at nasusunog na puno, tinamaan ng kidlat, sinimulan niyang ilibing si Mia sa kalagitnaan, sinunod ang paraang pinaniniwalaan niyang makakapidyo sa lahat. Sa kalagitnaan nito, biglang nagkamalay si Mia at nagmakaawa na tumigil na siya, ngunit nang mapagtanto ni David na isa lamang itong panlilinlang mula sa nilalang na sumasapi sa kanya, ay tumangging makinig at patuloy na tinakpan siya ng lupa hanggang sa tuluyan siyang mailibing. Matapos hamupa ang apoy, hinukay muli ni David ang babae, umaasang mailigtas ang kanyang kapatid, at sinubukang buhayin ito gamit ang isang binagong defibrillator, ngunit walang sumasagot. Dahil sa matinding kalungkutan, lumayo siya. Sinusubukang tanggapin na wala na si Mia hanggang sa bigla niyang marinig muli ang paghinga nito, dahilan para mapabalik siya sa kanyang ginhawa nang muling mabuhay ito. Nakaramdam ng magkahalong tuwa at ginhawa, bumalik si David sa cabin upang kunin ang mga susi ng kotse, sandali niyang tinitigan ang kanilang larawan na magkasama, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, biglang sumulpat si Eric, na ngayon ay sinapian na ng espiritu, mula sa likuran at sinaksak siya. Kahit na malubhang nasugatan, nagawa pa ring lumabas ni David at sinabihan si Mia na tumakbo, bago kumuha ng shotgun at pinaputukan ng gasolina ang loob ng cabin, na sinunog ang buong lugar bilang huling pagtatangka upang wakasan ang lahat, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Sa kanyang kalungkutan, nakatayo roon si Mia ng mag-isa, pinapanood ang lahat, hanggang sa napansin niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni David at itinuring ito bilang isang huling alaala. Di nagtagal, nagsimulang umulan ng dugo mula sa langit, hudyat na 5 buhay na ang napatay, simula sa babae sa simula kasunod sina Olivia, Natalie, Eric at sa huli ay si David, ibig sabihin ay naabot na ng ritual ang huling yugto nito. Mula sa lupa, ang tunay na anyo ng masamang nilalang ay lumitaw at agad na hinabol si Mia habang sinusubukan nitong tumakas. Tumakbo siya patungo sa isang kamalig sa isang makitid na daanan, naghahanap ng paraan upang mabuhay hanggang sa makahanap siya ng isang chainsaw at mabilis itong inihanda bilang kanyang tanging sandata. Habang papalapit ang nilalang, sinira ni Mia ang isang bulok na pader na kahoy upang makatakas at nagtago sa ilalim ng isang kotse, naghihintay ng tamang sandali para tumama. Nagawa niyang atakehin at hiwain ang isang bahagi ng nilalang,
Ngunit bumaliktad muli ang sitwasyon nang tumaob ang sasakyan at maduraj ang kanyang kamay. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pinilit ni Mia na makalaya ang kanyang kamay upang mabuhay, pagkatapos ay lumaban gamit ang lahat ng kanyang ari-arian hanggang sa tuluyang malipol ang nilalang at lumunin muli ang katawan nito sa lupa. Matapos ang lahat ng pagkawasak at pagkawala, si Mia na lamang ang naging nakaligtas sa kakilakilabot na pangyayari. Di nagtagal, dumating ang umaga at si Mia, na nakaligtas, ay naiwang mag-isa dala ang lahat ng nakakatakot na alaala, habang malapit sa kubo, ang mahiwagang aklat na nagpasimula ng lahat ay unti-unting nagsara ng kusa at nagtatapos ang kwento.